Loads, ito ay diamond antenna. Bali F22 siya. Bali kung makikita nyo, ayan, yung kanyang tatlong radials ay parehas lang sa F23 yan. F23, CP22 na diamond, pare-parehas lang yan. Ito, yung tatlo, 19.5, 20.5, yan yung mga sukat niyan. Okay, meron siyang aluminum na antenna mask. Ito, stainless yung U-bolt niya. Nuts, stainless, aluminum. Okay. Yung fiber niya ay tunay na fiber din. Ayan o. Ayan, manipis. Kaya maganda siya sa hangin kahit 120 kph siguro, 150 kph. Kaya-kaya niyang dalhin. Ayan, hindi ko na kasi tinignan yung specification, Lodi. Pero ganon, hanggat hindi sumusobra yung liters dito, hindi siya magka-crack. Saka matibay din to, Lodi. Itong ganitong klaseng antena at malakas din. Ayan. Kung makikita natin dito, meron tayong, okay, ito yung kanyang loading coil. Ang kanyang capacitor ay gumagamit siya ng, okay, 5D 500 volts. Ayan, parehas lang siya ng F23. Yung sa F23 naman ay 5CK ata o ano pa man, pero parehas lang sila na 500 volts. Ayan. Okay, kung makikita nyo dito sa kanyang loading coil, ang bilang ng kanyang loading coil ay 1, 2, 3, 4, 5. Isama natin yung kalakalahati, dulo, tsaka baba dulo, ay 6 coil yan. Naisama na natin yung kalakalahati niya. Sa F23 naman ay 4 coil lang. 1, 2, 3. Ayan, tatlo lang yun. Tapos kalakalahati, bali 4. Ito ay malaki yung pagka-coil niya sa loading. Okay? Kung makikita natin, ayan, sariwang-sariwa pa siya. Pum, okay pa. Ayan. Ito. At nakita ko rin dito sa kanyang pacing ay halos parehas sila ng F23. Yung F23 kasi, Lodi, ay dalawa yung ganito niya, yung pacing na yan. Ito naman, F22 ay isa lang. Pero mayroon siyang tubing sa pinakadulo. Yun ang pinaka-importante, yung tubing. Kasi may mga F22 na nahapyawan na siya ng kidlat. Ito yung sumasabog sa kanya. Yan. Itong tubing na to. Maraming F22 Lodi na nawawala yan. Ito, Lodi, itong tubing na to ay hindi connected dito. Kung titignan natin sa tester, ito yung ating multi-tester. Ayan. Mamaya check natin yung kanyang SWR meter at subukan din nating itindig at i-signal strength. Okay? Ito siya, Lods. So, ayan o. Wala siyang galaw dito. Ayan. Yung iba kasi nagmo-modified, Lodi, akala nila magkadikit to, tsaka dito. Lalo na yung mga nakikidlatan yung nawawalan ng ganito at nagko-convert sila. Dito ay hindi connected yan. Merong insulator dito na plastic na matibay para hindi sila magdugtong tong dalawa na to. Ibig kong sabihin, hindi sila mag-contact. Ayan. Ayan, not contact yan. Tapos dito. Ayan. Tapos dito naman sa kanyang loading coil. Ayan. Ayan o. Yung iba, nag-check Lodi dito. Ayan, chine-check yan. At dito. Ang alam nila kung minsan, pagka chinek mo dito at walang peak, sira. Pero hindi. Kasi nga, pinifilter nito. Itong capacitor. Ayan o. Ayan. Yung positive nito, at yung isang hinang dito, ayan, papunta dito sa capacitor. Pagdating dito ay wala nang continuity yan. Dito lang talaga siya. Ayan. Ito yung positive mo. Ayan. Papunta dito. Yung signal. Okay. Tapos maglilikha dito banda. Ayan. Ng ohm siguro. O ano pa man, tapos diretso na yan sa mga element niya. Punta doon. Tapos ito. Ayan. Kung ang F22 Lodi, pagka-check nyo dito at dito ay wala siyang peak, good siya. Tapos madidetect mo dito ata sa, check natin kung kakayanin ng tester ko X1. Ito siya, meron siyang, okay, kahit sa pinakasagad wala rin.
Ito, continuity. Meron lang siyang mararamdaman, bahagyang-bahagya, halos hindi mo pa makita yung paggalaw. Ayan, ito na kasi yung very high sensitive na kasi yung ginamit natin eh. Ayan, oh. Kahit sa kamay ay pumapalo yan. Nung bata kami, Lodi, ito yung ginagamit ng matatandang technician sa amin eh. Check natin yung utak mo kung gumagana pa eh. Itututok sa kabila, tapos dito sa kabila. Medyo masakit din. Ayan, tiisin mo lang, sabi. Masakit yan ng konti, sabi. Ayan, tapos pinasisigaw yung mga bata. Ganyan. Tapos dinidiin-din naman to. Sumisigaw yung bata. Hanggang ganyan lang yung pwersa mo eh. Ayan. Kaya aloko din yung mga technician na yun dati. Okay. Ayan, tapos dito. Siya nga yan, Lodi. Ayan, kung titestingin mo dito, ayan, ito siya, ito yung ground niya. Okay. Ayan, kung minsan nagde-detect sila dito, ayan, oh. Ayan yung ground, tapos ground dito, ayan. Ba't magkadikit yung ground, eh, kanila? Ayan. Ayan, oh. Di ba dapat ito na yung positive? Gumagano'n yung mga iba nating mga kasamaan, eh. Di ba dapat ito yung positive, ito yung ground? Kailangan pagka pinuntos mo dyan, kailangan walang hindi shorted, sabi. Nagkaka-shorted yan, Lodi, kasi nga andito na yan, ayan. Yan yung coil niya, nakalagay dito. Tapos kumukuha lang tayo dito ng kaukulang tono, ayan. Habang nandito yung ground, at meron kang coil dito, ayan. At andito naman yung kanyang tune, kung saan siya naka-tune, ayan, dito siya nakadikit. Pwede ka naman mag-adjust dito ng tuning kung saan frequency ka pupunta. Pero pagka hindi nakayanan, pagka nag-adjust ka dito at hindi mo makuha, siyempre 144, 148 lang to eh. Ayan, ayan lang yung frequency niya. Kung gusto mong i-adjust, kung hindi nakayanan dito na mag-adjust ng frequency, pwedeng putulan yung ito element, mga paunti-unti lang. Ayan, paunti-unti lang hanggang sa makuha mo yung saktong frequency. Okay? Ito yung Lodi, connected kasi yan. Halos lahat naman Lodi na antena. Mapapansin nyo, kahit yung mga DIY natin, may mga shorted talaga. Nagiging open lang sila kasi nga ginagamitan natin ng capacitor. Para makuha natin yung tamang AC signal. Ito kasi nagpapalakas eh. Ayan. Yung kuryente na nilalabas ng radyo mo, papunta dito, dinadagdagan niya, binubus niya, papunta dito, tapos naglagay pa sila ng coil o inductor, ayun, induction, ayan, loading coil, ibig sabihin, ayan, pinalalakas niya, kaya, ayun, at tinaas mo pa yan, di okay na. Baka may mga kailangan ng sukat, subukan natin Lodi na sukatin yan. Ito Lodi, yung kanyang sukat, ayan, 1F sabi. Yan yung tubing ano, ayan. Yan yung tubing niya mula dito hanggang dulo ay 12 inches yan. Kasi nandito yan eh, ano. Pag kinapa natin, nandito yung dulo. Tapos dito naman, pag tinulak. Tapos dito naman, pagka tinulakan natin to, ayan, nandito yung dulo. Dulo-dulo is 12 inches, ayan. Siguro baka meron dito nakaangat ng konti naman para sa element. Check natin yung kanyang element. Yan. Ito yung pang taas Lodi ano. Ayan, meron siyang 44 inches. Ayan siya o 43.5 inches. 44 ka muna. Kasi nga, hindi naman natin na silip yung nandito. Mahirap naman nating hugutin to. Ayan. Kasi baka masira yung original niya. Nakadikit pa kasi. Ayan o. Mahirap kasi pagka lumuwag yan. Pagka gagalaw-galaw sa taas yan, kung minsan natatanggal to o kaya dumadaos-dos pababa. Okay? Masira yung kanyang tuning o yung kanyang SWR. So nakita nyo na yung pantaas kung ano yung sukat. Dito naman tayo sa pambaba Lodi. Ito ay guide lang Lodi ano para sa mga kasamaan din nating mga nagdi-DIY pa o gustong i-DIY at may nasira silang ganito, F22. Ito ay para sa guide lang. Tanggalin natin to. Yan.
Ito yung pising coil niya, Lodi. Parehas na parehas to sa F23. Pwede rin yun. Ito naman yung ating stick na pambaba. Tanggalin natin dito. Okay. Ito yung kanyang loading coil. Ibang-iba yung loading coil ng F23 tsaka sa F22. Pero parehas sila ng capacitor. Okay. Sukatin natin mula dito sa dulo. Ayan. Ang sukat nito ay 52.5 inches. Ayan o. 52.5 inches. Okay, nasukat na natin yung dulo tsaka ilalim na element. 52.5 inches. Maaari na natin ibalik to. Yan. Higpitan nyo lang yan. Huwag naman sobrang higpit na higpit kasi nga pagka naglinis kayo, hindi nyo na matatanggal to pagka tinamaan ng corrosion. Okay. Ilagay na natin to. Itong loading coil nya. Tsaka natin higpitan dito. Yan. Tamang higpit lang, baka ma-lost thread, mas mahirap yun. Ngayon, i-assemble natin para sa SWR para makita natin sa SWR nya kung ang paglalagay load, ang pagdudugtong, itusok nyo muna to. Yan. Sagad nyo. Hanggang lumabas yung dulo. Ito. Ayan. Ayan. Higpitan nyo to, Lodi. Pwede kang gumamit ng screw, pwede kang gumamit ng plies. Ayan. Sa kabila kasi yung screw natin eh. Okay, mahigpit na. Ngayon, tusok nyo na siya. Kailangan palabasin nyo muna yung nasa dulo. Ayan. Ilock nyo na, Lodi. Ayan. Pwede rin kayong gumamit ng rubber tape dito, Lodi. Electrical tape. Para mas lalong hindi pumasok yung tubig. Pero ito, Lodi, safe naman na siya. Yan, oh. Kung makikita nyo, ay meron siyang water seal dito. Yung kulay orange na yan, yan yung kanyang water seal. Para hindi pumasok yung tubig. Kaya kahit hindi nalagyan ng tape dito, yung iba nilalagyan pa rin para sa safety rin siguro. Para kahit hindi maigpit yung pagkakatornilyo nila, hindi maghiwalay yan. Andito na yung dulo natin, Lodi. Ayan. Pasok natin. Higpitan natin yung kanyang Allen rings. Okay. Lagay mo yung tatlong radials niya sa dalawa. Ito yung kanyang pangatlong radials. Yan. Pag nailagay mo na yung ito, Lodi, ilagay mo sa tubo, tapos siksik mo na dito. Sa tower mo, ilagay mo na to, siksik mo na dito. Okay, mag-check lang tayo, Lodi, kahit mababa lang, para makita natin yung kanyang SWR. Lagay mo yung coax, Lodi. Yan. Paglabas dito, kunin mo yan. Okay. Lagay mo dito. Ayun, maigpit pa.
Talagang tanggalin mo itong isa na to. Yan. Yun. Kunin mo yung dulo ng coax, lagyan mo sa SWR. Yan, higpitan mo lang siya, Lodi. Sa mga ganyang antena, Lodi, mabababa, sigurado yun sa mga splatter ay medyo malaki. Kasi nga, nandito sa baba yung ating mga wifi, modem, mga ganyan at kung ano-ano pa. Lalo na yung mga ilaw. For example, Lodi, subukan kong isindi yung ilaw natin. Itali muna natin yung camera. Kasi baka matumba eh. Okay, daganan na lang natin. Yan. Sinindi ko yung ilaw. Ayan, kung napansin nyo, Lodi, sinindi ko yung ilaw. Ayan, mayroon siyang splatter. Mga LED bulb yan, Lodi, splatter na yan. Kaya hanggat maaari, kung ayaw nyo ng ganyang splat, dahil mababa yung antena nyo, magradyo kayo nang walang mga ilaw. Para nakadim. Ngayon, check natin ipigayan. Okay. Dito tayo, Lodi, sa kanyang SWR. Ipiga natin. Ayan. Calibrate. Ayan. Tapos check natin yung kanyang SWR. 1.2, Lodi. Ayan. 1.2 sa 144-200. Okay. Ang sabi nila dito, ang frequency niya ay 144 hanggang 148. Subukan natin yung 148. 14800. Check natin kung kaya pa niya yan. Okay, bigyan natin siya. Okay. Dito tayo. Calibrate. Wala na, bagsak na yung 148 niya. 2.5 na, pero pasok pa yan. Okay. Subukan naman natin dito sa 146 o 147. Bigyan natin yan. Ayan, 2.1. Subukan natin sa 14600. Bigyan natin yan. Calibrate. 1.7. Okay. Pero depende yan. Pag may taas mo, babalik sa 1.5 yan. 155 o 145. Ibig sabihin, calibrate. Okay, amateur siya. Amateur yung antena. Okay na yan. Ngayon, subukan natin sa ibang frequency. Kung makaka-detect tayo kahit kanyang kababa. Meron siyang nadinig, Lodi. 14531. Splatter. Meron siyang narinig. Okay. Check natin mang good time dyan kung may pupulot sa atin. Brake mobile. Brake mobile. Walang nakamonitor, Lodi. Subukan natin dito sa kabila. Brake mobile. Wala rin kumibo. Brake mobile. Sa kadahilanan siguro, Lodi, sa gantong oras ay walang mga nagraradyo. Okay? Brake mobile.
Walang kumibo sa atin. Ngayon, subukan nating maghanap pa. Okay naman siya, Lodi. Yung receive niya okay naman. Kaya lang wala tayong makamodulate ngayon dahil okay. Subukan natin dito. Brake, mobile brake. Wala rin tayong makakausap. Ang hira. Alam mga nagraradyo. Subukan natin sa dito. 685. May splatter. O ibig ko sabihin, may nakabiga. Okay. Plus 1 kaya to? O wala rin. Subukan natin. May kopya ba dyan? Any station na naka-standby? Magandang tangali. Wala rin, Lodi. Hindi rin tayo nakakibo dito. So, ayun, may nakita akong signal kanina na malakas eh. So, tingin ko, Lodi, ay mabibigo tayong may pumulot dito, ano? Ayan, halos lahat may mga splatter. Ayan, kasi nga mababa yung antena natin. Ito, wala rin eh. Tito Israel, good morning. Magandang buhay dyan. Pangalanan na natin para sagutin tayo. Kung nakamonitor si Israel. Wala. Any station on monitor, pabati naman dyan. Over. Ayun. Bati dyan, Manong. Magandang buhay. For testing lang. Mababa lang po. Over. Medyo mahina yung audio, Manong. Over. Si Christian to. Ay, kilala ko ata yung boss na yun. Apo, good morning. Kopya esto ka dito sa mababang antena. Over. Ventilador ang taas. Over. Kaya mo bang punuin yung signal ko dyan? O kaya ko bang punuin yung signal mo dito? Sige nga. I-high power mo nga. Over. Ay, ganun ba? O, esto ka sa akin eh. How copy ba dyan sa iyo? Ayan pala, go ahead. Ayan, go ahead. Kopya o. Mababa lang kasi to, Tito Israel. Magkano ang kopya ko dyan? Tignan. Ayan po, 1, 2, 3, 1, 2, 3, over. Ayun, sugar 5. Sugar 5 ba? Okay na. Hindi nakatutok siguro yan dito. Negative, naka-gitna lang to, go ahead. Wala. Hindi mo ako nahapyawan. Naka-directional ka ngayon, no? Negative nga, F22. F22 din yan. Pares tayo ng ginagamit. Kaya lang 5 feet lang ata ito. Roger, ayun, F22 to. Go ahead. Parehas tayo ng signal. S4, S5 ka dito. Medyo mayroong pag-blurred sa pinaka 5 mo eh. Kaya ayun, pumapasok siya hanggang 5 din yan. Halos same lang tayo. Roger. Kilo, go. Gandang lalaki ko pa rin dyan. Sa dapaw. Nagbibiro ka lang eh. Ako pala hindi ka nakagad na ako. No problem yun. Basta ikaw, nanginginig pa. Ako pala, go. Takot ako sa iyo eh. Baka bugbugin mo ako eh. Negative ba? Hindi mo ngayon yung kaya naman. Ay go. Sige, Tito Apocalypse, magandang buhay po dyan. At 73 po. At ayun, nakala ko morning pa lang. Nanaginip kasi ako na puyat ako eh. Kaya medyo tinanghalin ang gising. Tita Extending, 72, God bless sa inyo ni Tita, over. Sa buong pamilya. Copy, Manong ko. Magandang buhay po dyan, Tito Apocalypse. 73 po dyan. At mabuhay po ang 144 K40 MHz. Magandang buhay po. Salamat. Friday. So, charges of mic. Short correct. At short yes. Signal checking it.
Automatic, clear. Any more? Okay, kung nakagitna lang yung antena ni Tito Apocalypse, mga isang tubo lang din yung taas nun. Kasi 40 yung antena mas nun eh. Nasa gitna. Tapos nasa Bornay, Talavera siya. Malayo na rin yun. Para sa ganyang kataas na antena natin. Tapos yung power output natin dito, hindi naman kalakasan. Halos mababa na lang din yung power output nito. Okay? So okay naman, maganda yung receive, TX, walang problema sa ganito kababang setup. Okay? So hanggang dito muna Lodi, maraming salamat at magandang buhay.